Hindi lahat ng kumakatok sa pinto mo, tao. May kumatok sa pinto 2:00 ng madaling araw, pero nang sumilip siya, nakita niya ang sarili niya nakatayo sa labas. Mag-isa lang si Clara sa kanyang apartment. Tahimik ang lugar at bihira siyang dalawin, lalo na sa gabi. Ang mga ilaw sa hallway ay mahina, parang nagtatago sa dilim ang bawat sulok. Sanay na siya sa katahimikan. Para sa kanya, mas ligtas ang mag-isa kaysa may kasamang hindi niya kilala. Ngunit ngayong gabi, may kakaibang lamig na bumabalot sa kanyang katawan. Parang may nakatingin sa kanya mula sa dilim. Eksaktong 2:00 ng madaling araw, may kumatok. 3 beses. Mahina, mabagal, parang may tiyaga. Ang bawat pagtama ay parang nagdudulot ng kalabog sa kanyang dibdib. Napatigil siya. Wala siyang inaasahan. Wala ring nakakaalam kung saan siya nakatira. Ngunit bakit sa kabila ng lahat, ramdam niya ang presensya na mas malapit kaysa sa dapat. Sumilip siya sa peephole, pero wala siyang nakita. Ang hallway ay tahimik, malabo, parang lumilipat ang mga anino sa bawat segundo. Ang kanyang sarili ay nanginginig, ngunit hindi niya maalis ang tingin sa pintuan. Ngunit sa isang segundo, may gumalaw. Parang anino, hugis ng sarili niya, ngunit mas maitim, mas malabo, at may kakaibang liwanag sa mga mata. Parang sinusundan siya ng bawat paghinga. Napaatras siya. Hindi niya alam kung tao ba iyon o kung may tao nga ba talaga. Ang kanyang dibdib ay mabilis na kumukurayk. Ang bawat tunog sa apartment ay parang sigaw sa dilim. Kumatok ulit. Mas malakas. Mas mabagal. Para bang sinasabi ng bawat pagtama, "Buksan mo ako." Ngunit bawat tunog ay nagdudulot ng takot na parang bumabalot sa kanyang utak. Hindi niya napigilan ang sarili. Sumilip siya ulit. At doon niya nakita ang sarili niya. Parehong mukha, parehong mata, parehong suot. Ngunit nakangiti. At ang ngiting iyon ay hindi pang tao. Ang ngiting iyon ay parang humihigop ng liwanag mula sa kanyang kaluluwa. Napaatras siya, umiiyak at hindi makapaniwala sa nakita. Hindi totoo yun, bulong niya. Ngunit kahit na sinasabi niya iyon, ramdam niya ang malamig na hangin sa paligid. Ang paligid na parang kumikilos ng sarili. Biglang, gumalaw ang doorknob. Malakas na ingay. Ang metal na iyon ay parang humihikbi, parang may kaluluwa. Ang bawat pag-ikot ay parang sumasayaw sa dilim, humihila siya palapit. Tumakbo siya palayo sa pinto, puno ng takot at pangamba. Pakiramdam niya, bawat hakbang ay pinapakinggan, bawat paghinga ay may kasamang anino sa likod. Nagtago siya sa kusina, pinisil ang mga kamay sa bibig para hindi marinig ang sariling paghinga. Ngunit kahit gaano siya katahimik, ramdam niya ang presensya. May malamig na kamay na tila sumusubok abutin siya sa dilim. Tahimik, walang katok, walang galaw. Ngunit ang lamig ay tila kumakalat sa buong silid, dumadaloy sa kanyang ugat. Ang bawat tunog, isang patak ng tubig, isang hangin mula sa bintana, ay parang boses ng ibang version niya. Hanggang sa may narinig siya. Mahina, malapit, isang boses, halos kapareho ng sa kanya. "Bakit mo ako hindi pinapasok?" Nanlaki ang mata niya. Galing sa loob ang boses at ramdam niya ang malamig na hangin sa likod niya, ngunit walang pinto doon. Ang hangin ay may hugis, parang may kamay na kumakapit sa kanyang balikat. Paglingon niya, nandoon na ang sarili niya. Sa loob ng bahay, ang ibang version niya. Mas madilim, mas matalim ang mga mata. Parang nakikita niya ang lahat ng nakatagong takot sa kanyang puso. "Late ka na," sabi ng ibang version niya habang lumalapit ang ngiti.
Ang bawat hakbang ay tila bumabagsak sa kanyang dibdib. Ang mga pader ay naglalapit-lapit, pinapaiksi ang espasyo. Sunubukan niyang tumakbo, ngulit ang sahig ay tila kumapit sa kanyang mga paa. Parang isang malakas na puwersa ang humihila pabalik. Ang bawat galaw ay may echo na nagmumula sa loob ng kanyang utak. Biglang, dilim, blackout. Ang lahat ay napuno ng katahimikan. Tanging ang tibok ng kanyang puso ang naririnig. Nguwit sa dilim, may mga mata na nakatingin sa kanya at parang bawat isa ay sumisipsip sa kanyang lakas. Ngulit sa dilim, may liwanag. Isang maliit na liwanag mula sa mata ng ibang Clara at parang pinipilit nitong hilahin siya papunta sa isang mundo ng anino. Ang liwanag ay naglalakbay sa sahig, dumadaan sa bawat pader, parang sinusundan siya. Kinabukasan, may bagong umira sa apartment. Tahimik, walang bakas ng nangyari. Ngunit may maliliit na bagay na naiiwan. Mga larawang panggabi ng sarili niya, nakatingin mula sa dilim na sulok, mga paa na walang bakas sa sahig, at isang malamig na hangin na dumadaan sa bawat silid. Hanggang sa 2:00 ng madaling araw. May kumatok. 3 beses. Ang tibok ng pintuan ay parang puso na walang tigil ang pagpintig. Ang bawat isa ay parang sisigaw sa katahimikan. At sa labas ng pinto ay may isang babae. Si Clara. Ngunit may kakaiba sa kanyang ngiti. Mas malawak, mas malamig, parang hindi siya ganap na tao. Ang bawat paghinga niya ay nag-iiwan ng bakas sa hangin. Ngunit bago niya naunawaan, isang malamig na hangin ang sumalpok sa kanya at ang mundo ay nagbago. Ang sarili niya sa loob ay tahimik na nakatingin, parang may pinanunood na malupit na laro. Hindi siya pinasok ng ibang siya, palitan siya. At ngayon, siya na ang kumakatok. Ngunit ang kanyang sariling boses ay nagmumula sa loob ng apartment, mas malalim, mas malamig. Bawat taong makakarinig ng katok ng ganitong oras ay maaaring mawalan ng sarili at ang ngiti sa labas ay magpapakita ng tunay na anyo ng takot. Ang bawat segundo ng katahimikan ay nagiging mahabang oras ng pagkakabingi. Kung ikaw ang makarinig ng katok 2:00 ng madaling araw at makita mo ang sarili mo sa labas, bubuksan mo ba ang pinto